Patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon. Sa ganitong panahon ng taon, karaniwang mas dominante ang habagat, at sa kasalukuyan ay aktibo ito at nagtataglay ng malaking antas ng moisture. Ito ang pangunahing dahilan ng pagkakabuo ng mga kumpol ng ulap at malawakang pag-ulan sa rehiyon. Mas tumitindi ang mga pag-ulan sa mga lugar na malapit sa kabundukan, kung saan napipilitang umakyat ang mamasamasang hangin. Dahil dito, nananatiling mataas ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga rehiyong nakaranas na ng tuloy-tuloy na pag-ulan nitong mga nakaraang araw at saturated na ang lupa. Samantala, ang binabantayang low pressure area ay nanatiling malayo at mahina ang sirkulasyon. Mula sa dating medium chance, bumaba na ito sa low chance na maging isang ganap na tropical depression, at sa ngayon ay wala itong direktang kontribusyon sa pagpapalakas ng habagat. Batay sa pinakahuling heavy rainfall warning, ibinaba na sa yellow alert ang antas sa Metro Manila, pati na rin sa ilang bahagi ng Pampanga, Bulacan, Cavite, at Batangas. Nananatili naman sa orange alert ang ilang bahagi ng Bataan at Zambales. Pinairal pa rin ang pag-iingat dahil posible pa rin ang pagbaha sa mga susunod na oras, lalo na sa mga mabababang lugar. Inaasahang hindi pa rito magtatapos ang epekto ng weather system na ito. Pagsapit ng linggo, muling lalakas ang habagat at maaaring lumawak pa ang sakop ng mga maapektuhang lugar, kabilang ang Occidental Mindoro, Pangasinan, La Union, at Benguet. Sa mga susunod na araw, mananatiling maulap at maulan sa buong kanlurang Luzon, habang unti-unti namang tataas ang posibilidad ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Visayas pagsapit ng linggo at Lunes. Pinapayuhan ang publiko, lalo na ang mga mamamayang nasa mga lugar na madalas bahain at malapit sa mga bundok, na manatiling alerto, mag-ingat, at patuloy na mag-abang sa mga opisyal na babala mula sa mga otoridad.